Ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinubmit namin sa Kongreso. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling talaga. Resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. Tinawag na sinungaling ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. As I said, ang komisyon naman ay bukas sa any information, especially here na merong pupunta, regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath, ay malaking bagay sa amin. So, we take that as an opportunity for us to gather more information. Independent Commission for Infrastructure, tiniyak na walang special treatment kapag umarap sa komisyon si Presidential Son at Ilocos Congressman Sandro Marcos. Umano'y sabuatan sa 286 million pesos na flood control project sa Pangasinan, inireklamo sa Office of the Ombudsman. There being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation on the budget of the Office of the Vice President and that the same be deemed submitted for the body's consideration. I would like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Pagpasa sa plenary deliberation ng proposed 2026 budget ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, hindi na pinatagal pa ng Senado. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Mariing pinabulaanan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang akusasyon ng dating kongresista na si Saldico. Huwag na ito sa sinasabing manipulasyon ng First Family sa supply at presyo ng ilang agricultural products. Sinubukan din umano ng dating mambabatas na gumawa ng insertion sa budget ng ahensya. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, sinabi ba ni Secretary Francisco Chu Laurel kung para saan yung binalak na budget insertion sa DA noon ni Saldico? Magandang hapon, Jun. Wala pang ang sinabi si Secretary Chu Laurel kung para saan itong balak na insertion na ito, at nung naupo siya bilang kalihim ng Department of Agriculture ay inilipat umano ito ni Saldico sa iba. Kinontra ni Agriculture Secretary Chu Laurel Jr. ang mga binitiwang akusasyon ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na inilabas nito sa kanyang social media account. Sa pinakahuling video na inilabas ng dating kongresista, sinabi nito na mayroong nangyayaring pagmamanipula sa presyo ng asukal, bigas, isda at sibuyas na kinasasangkutan umano ng First Family. Pero ayon kay Secretary Chu Laurel, pawang kasinungalingan at imbento lamang ang mga naturang akusasyon nito. Ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinubmit namin sa Kongreso. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Buwelta ng kalihim, si Saldi pa ang may mga malalaking request sa Department of Agriculture. Kabilang umano rito ang mabigyan sinako ng alokasyon sa importation ng nasa 200,000 metric tons ng asukal at 13 million metric tons ng bigas. Because of this series of events, at dalawang beses ko na siyang tinanggihan sa kanyang napakalaking mga requests.
naramdaman ko na galit na si Saldico sa akin at gumagawa na siya ng hakbang to destroy my credibility. Inumpisahan na niya akong siraan kay Speaker Martin Romualdez at sa kanyang core group sa Kongreso at that time. In conclusion, pinalalabas ni Saldico na nag-aalala siya sa mga kapakanan ng ating magsasaka at mangingisda at consumers. Subalit napakalinaw ang kanyang kasakiman. Ang kanyang interes at agenda ay pang sarili lamang, hindi para sa taong bayan. Paraan din umano ito ni Saldico para mabaliktad ang sitwasyon. Marami talagang nangyari sa mga kalokohan niya, kaya ito nilalahad ko na. She tends to twist the facts. Ito yung totoo. Ito yung totoo nangyari. Siya yung gusto. Alam nyo, ang estimate na kikitain sa 200,000 metric tons is 2 billion pesos. Ayon pa sa kalihim, nung walang nauupo sa departamento, may natuklasan siyang umano'y balak na budget insertion ni Ko. I have to get the details on that because it was just a short conversation namin at that time, but hinahanap ko lang sa ba't nawala yung pera. Diba? Pero linipat lang yan. I think it was on a budget season. Kasi ang problema doon, pumasok ako dito November 6, 2023 eh. And yung patapos na yung budget yun eh. So parang hindi rin ako masyadong familiar with government budget systems and everything eh. But I can give you the information once I look for it. Samantala, pinag-aaralan na rin ng legal team ni Secretary Chu Laurel ang pagsasampa ng reklamong cyber libel laban sa dating kongresista. June, sinabi pa nga ni Secretary Chu Laurel na nakahanda siyang humarap sa anumang ipatatawag na pagdinig o investigasyon at nakahanda rin siyang ilabas itong mga dokumento o ebidensya. Batay na rin sa ilalabas na utos ng korte. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Pinag-iingat ni House Committee on Agriculture and Food at Quezon 1st District Representative Mark Enverga ang publiko sa mga aligasyon ni Saldico. Ayon sa kongresista na co-chairperson ng House Quinta Committee noong 19th Congress, walang basihan sa official records at hindi dapat ipagpalagay na totoo ang mga paratang ni Ko. Dagdag pa nito, walang punto sa mga isinagawang pagdinig ng mega panel na pinahinto ito. Natapos din ang trabaho ng komite at nakapagsumite ng kompletong investigation report. Hindi na patatagalin pa ng Bureau of Internal Revenue ang issue ng umano'y anomalya sa Letter of Authority process. Alinsunod na rin sa ukautusan ng Pangulo, agad aalamin ng kawanihan kung may katotohanan ang umano'y pagbubulsa ng kita ng ilang BIR employees. Ito ang balita ni Joan Nano. Maliwanag po ang direktiba ng ating Pangulo at maging ng ating Secretary of Finance na si Secretary Frederick Go na imbestigahan at papanagutin kung meron mang mga kawani ng BIR na totoo ngang involved sa extortion o pang-aabuso sa paggamit ng LOA. Kumikilos na ang Bureau of Internal Revenue upang imbestigahan ang mga alegasyon na mayroon umanong ilang empleyado nito ang sangkot sa korupsyon. Partikular na ang sinasabing hatian mula sa kita ng Letters of Authority o LOA. Isiniwalat noong Martes ni Senator J.V. Ejercito na mas malaki pa umano ang ibinubulsang kita mula sa LOA kumpara sa napupunta sa gobyerno. Kasi yung 70% na nakukolekta, hindi pinapasok. Baliktad, yun ang napupunta sa bulsa. 30% lamang na ang pinapasok. Kaya nga 30% lang yung sa target ang from 6 billion, 2 billion lang yata ang kanilang na-raise. So, parang nakakalungkot na lahat na ng sangay, di lang DPWH, lahat na gumagawa ng kanya-kanyang diskarte. Nakakalungkot. Paglilinaw ni BIR Commissioner Charlito Mendoza, hindi iligal o masama ang LOA. Katunayan, kasama talaga ito sa kanilang proseso.
Gayunman, posibleng mayroon talagang ilang kawani ng BIR ang nagsasamantala dito. Hindi po masama ang LOA. This is an essential enforcement tool of the Bureau of Internal Revenue. Kailangan po natin ito upang malaman natin kung talaga bang may tax evasion. Aminado ang BIR na hindi nila magagawang mag-isa na linisin ang kawanihan. Kaya humihingi sila ng tulong sa mga mamamayan na gawin ito. Kaya nga po, yan din ang panawagan ko sa mga stakeholders natin, sa mga taxpayers natin na nakaranas ng pang-aabuso o panggigipit ng mga taga-BIR na lumapit sa akin mismo diretso sa aking opisina para makapagbigay ng detalye. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 10% ng House members ang maapektuhan na investigasyon sa flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. Ngunit ayon sa Kamara, tuloy lamang ang kanilang trabaho kahit pa may ilan silang kasamahan na iniimbestigahan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I think the House of Representatives under with our majority leader will continue on with our legislative function because that's really our mandate. Hindi maapektuhan ang trabaho ng Kamara. Yan ang paniniwala ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong kasunod ng pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla na mahigit 10% ng House members ang maapektuhan ng ginagawa nilang investigasyon kaugnay ng flood control scandal. Ganito rin ang posisyon ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Sa akin naman personally, 'di ba? I don't think na maapektuhan naman kasi continuous pa rin continuous pa rin nating legislative work dito. Sa tingin ko hindi naman dapat maapektuhan ng operations ng Kamara. At kahit sabihin natin 10% yan, you still have 90% of the members functioning, and that's more than enough to get things done. Ngunit si House Assistant Minority Leader at ACT Teachers Party Representative Antonio Tino, iba ang paniniwala, lalo na't kung maraming kongresista ang sangkot sa katiwalian. Ngayon naman, yung mga kongresista rin, no? Initially merong 18 sa Diskaya, tapos merong 8 na pinangalanan kahapon, tapos sinasabi mas marami pa, di ba? So kung lahat talaga sangkot, ganun talaga, maapektuhan talaga ang trabaho ng Kongreso, pero kinakailangan ito. Giit naman ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boggiti III, tuloy pa rin ang trabaho ng Kamara sa gitna ng mga ginagawang investigasyon sa flood control scandal. Pagtitiyak din ito, handang makipagtulungan ng lahat ng House members sa anumang proseso habang patuloy ang papel bilang mambabatas. Sa gitna naman ng pangdadawit ni Saldico kay Presidential Son, House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, handa itong humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI anumang oras. Yan ang nakasaad sa sulat na ipinadala nito sa ICI. Gayit pa nito anuman ang posisyon at kahit sino man, no one is above the law. Wala rin anya siyang itinatago at kusang loob na ihaharap ang sarili sa anumang investigasyon ng ICI. Samantala, naglabas na rin ng pahayag si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Garjola, isa sa 8 tinaguriang contractors na inirekomenda sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways na ireklamo dahil sa posibleng koneksyon sa construction company na nakakuha ng flood control project sa gobyerno. Anya, tinatanggap niya ang pagkakataong harapin ng mga bintang at paratang sa kanya sa tamang proseso at sa loob ng mga pagdinig na igagalang ang kanyang karapatan ayon sa saligang batas. Noong nakalipas na linggo ng ibunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na mahigit 20 billion pesos na halaga ng DPWH projects ang na-corner ni Garjola at pinaniniwalaan nitong si Garjola ang top contractor ng DPWH sa Kongreso. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaigting pa ng Philippine National Police ang paghahanap sa 7 pang akusado sa flood control anomaly sa Oriental Mindoro. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates, ipinagutos na niya sa mga police unit ang pinalakas na hakbang upang mapasuko at maaresto ang mga at-large pang mga akusado. Anya, bahagi ito ng kanilang commitment para sa paglalantad ng katotohanan at pananagutan kaugnay ng kasong ito.
Kabilang sa mga akusadong hindi pa sumusuko o naaaresto ay sina resigned ako Bicol Representative Zaldico, DPWH Materials Engineer Timohen Sakar, Sunwest Construction President and Board Chairperson Aderman Alcazar, Cesar Benaventura, Treasurer and Board Member ng Sunwest Construction, Consuelo Aldon, Board Member ng Sunwest Construction, Engineer Noel Yapcao, Board Member ng Sunwest Construction, at Anthony Ngo, Board Member ng Sunwest Construction. Bukas ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbitahan sa kanilang pagdinig si Presidential Son at House Majority Leader Representative Sandro Marcos. Ito ay matapos nilang makatanggap ng liham mula sa kongresista na handa itong humarap kaugnay ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Well, right now, if you read the request of Congressman Sandro Marcos, it was that stated there. So based on our rules, unless there's a request, formal request for an executive session, the default will be live stream. Walang magiging special treatment kay Presidential Son at Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos. Ito ang tiniyak ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa posibleng pagharap ng House Majority Leader sa komisyon. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, dadaan sa parehong proseso ang kongresista gaya ng iba nilang mga naiimbitahang resource person. Binigyang diin ni Attorney Hosaka na live stream o isa sa publiko nila kung maaari ang nasabing pagdinig. Kinumpirma rin niya na natanggap na nila ang liham mula sa mambabatas kaninang umaga kung saan nakasaad ang kahandaan niyang humarap sa komisyon anumang oras para sa isinasagawa nitong investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Ang hakbang ng mambabatas ay kasunod ng pagdawit sa kanya ng nagbitiw na kongresistang si Zaldico, dating House Appropriations Panel Chairperson. Ngunit nilinaw ni Attorney Hosaka o ng ICI na ang magiging imbitasyon sa Presidential Son ay walang kinalaman sa mga naging pahayag ni former Ako Bicol Party List Representative Ko. As I said, ang komisyon naman ay bukas sa any information, especially here na merong pupunta, regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath, ay malaking bagay sa amin. So, we take that as an opportunity for us to gather more information. Sa ngayon ay wala pang tiyak na araw kung kailan nila posibleng ipatawag si Ilocos 1st District Representative Congressman Marcos. We will have the commission, because right now, naghihiling sila. They would have to convene and decide on when the congressman will be available or for a hearing. Samantala sa pagpapatuloy ng mga pagdinig ng komisyon kaugnay ng investigasyon sa flood control projects anomaly, nananatili pa rin itong pribado dahil sa request ng mga resource person. Humarap ngayong araw sa ICI sina Quezon City 6th District Representative Marivic Copilar at QC 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Kapwa tumanggi ang dalawa na magpaunlak ng panayam sa media, ngunit sa inilabas na statement ni Congressman Vargas, sinabi nito na voluntaryo siyang nagpunta sa ICI upang ipaglaban ang katotohanan. Kaya't ipinakita aniya niya sa komisyon ang mga dokumento at iba pang pagpapatunay na wala siyang umanong kaugnayan sa Diskaya Project sa District 5 at wala ring ghost project sa kanyang distrito. Samantala ipinaliwanag ng ICI na ang pagharap ng mga kongresista ngayong linggo sa kanilang tanggapan ay may kaugnayan pa rin sa kontrobersyal na flood control projects. I cannot share with you the details because these were all in executive session. So, but basically this has something to do with what our ongoing investigation on the flood control projects, kung paano ito na-fund, how the budget process is being conducted. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan 5th Division ang 8 akusado sa kasong violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaninang umaga. Ang mga ito ay ang
DPWH Region 4B officials na sina Gerald Pacanan, Jean Altea, Ruben de los Santos Jr., Dominic Serrano, Lerma Caico, Dennis Abagon, Felizardo Casuno at Montrexis Tamayo. Isasagawa ang preliminary conference sa 8 akusado sa January 19 at 26 at February 5, 12, 19 at 26 ng taong 2026. Sila ang unang mga naarestong sangkot sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro na umabot sa 289.5 million pesos. Panibagong maanumalyang flood control project ang inireklamo sa Office of the Ombudsman. Sa pagkakataong ito, mga residente mismo ang lumapit sa tanggapan upang pasampahan ng kaso ang mga opisyal ng gobyernong sangkot sa irregularidad na ito. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. May dalawa pong project na flood control sa Pangasinan, sa Barangay Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan, na kung saan ay 2 beses yung pinundahan na ang halaga ng lahat ay 286 million pesos. Na ito ay puro ghost project ito kasi wala naman nakita. Dumulog sa Office of the Ombudsman ang grupo ng mga residente sa Pangasinan. Hiling nila, sampahan ng kaso ang mga opisyal ng gobyernong nasa likod umano ng 2 ghost flood control projects sa kanilang lalawigan. Ayon sa personal na investigasyon ng mga complainant, nagkaroon umano ng sabwatan pagdating sa bidding at paggagawad ng mga kontrata. Nagbabayad rin umano sa mga kontraktor at pinalalabas na kumpleto na ang mga proyekto kahit wala pa namang nangyayaring konstruksyon. Ang 2 proyektong inirereklamo ay ang Riverbank Protection Dike na nagkakahalaga ng higit 235 million pesos sa Barangay Santo Tomas, Casibong, pati na ang higit 50 million pesos na River Dike Protection Dike sa Sitio Dalumat. Marami sa aming membro sa San Jacinto, Pangasinan, ng samahan ng mga operator at super ng Tricycle ng Pangasinan Incorporated ang nagre-reklamo dahil palagi silang nababaha. Sa tuwing umuulan ng bumabagyo ay naliligo yung kanilang mga alagang baka, alagang hayop, pati yung kanilang bahay hanggang dibdib ang lalim ng tubig. Ayon sa mga complainant, pagmamay-ari umano mismo ni Sual Pangasinan Mayor Lesildo Dong Kalugay ang Bet Construction and Supply na humawak sa mga nasabing proyekto. Dawit rin umano dito ang dating kongresista ng 4th District Pangasinan na si Christopher De Venecia. Sabi nila, si Congressman De Venecia, si Christopher ng 20% sa lahat ng mga kontratista, sa mga kontrata, mga iba pang doon, hindi lang sa flood control. Yun ang sinasabi nila. So, ito po ang aming basihan kung bakit kailangan po natin maisali si dating Congressman Christopher De Venecia sa aming reklamo. Pinakakasuhan na rin ang mga pumirmang mga district engineers sa mga kontrata. Patong-patong na reklamo ng plunder, malversation of public funds, falsification of public documents, perjury at iba pang kasong administratibo ang inihain sa Office of the Ombudsman. Humihingi na rin ang mga ito ng tulong sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at DPWH upang makakala pa ng mga karagdagang ebidensya. Samantala, sinubukan naman ng UNTV na kunin ang pahayag ni Congressman De Venecia at Mayor Kalugay patungkol dito, ngunit wala pa silang sagot sa ngayon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasado na sa plenary deliberation ng Senado ang panukalang 2026 budget ng Office of the Vice President. Samantala, may paalala si Senate President Tito Soto sa mga senador na kumukuha ng committee chairmanship at vice chairmanship ng budget. Ito ang balita ni Asher Carapan Jr. There being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation on the budget of the Office of the Vice President and that the same be deemed submitted for the body's consideration. Any objection? Hearing none, the budget of the Office of the Vice President is hereby deemed submitted.
Wala pang 4 na minuto, nakapasa na sa plenary deliberation ng Senado ang panukalang budget ng Office of the Vice President o OVP para sa susunod na taon. Umaabot ito ng 889 million pesos alinsunod sa nakalagay sa National Expenditure Program o NEP. Mas mataas ito ng nasa 145 million pesos o 21% mula sa 2025 General Appropriations Act o ang naaprobahang budget para sa kasalukuyang taon. Kasabay ng deliberasyon ng plenaryo, nagpahayag si Senador Robin Padilla ng pasasalamat na hindi binawasan ang budget ng OVP. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Muli po, maraming salamat. At pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Nagpaabot din ng maikling mensahe si Vice President Sara Duterte kaugnay ng pagpapasa ng Senado sa budget ng kanyang opisina. We'd like to thank the Senates of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Samantala, nananatiling absent si Senador Ronald Bato de la Rosa hanggang sa huling araw ngayon ng plenary deliberation. Ito ay sa kabila ng nakatakda nitong pagdepensa sa panukalang budget ng Department of National Defense o DND at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, walang pakikipag-ugnayan si Senador De La Rosa sa kanya simula nang mag-break ang plenary sessions ng Senado noong October 11. Inako naman ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian ang pagdedepensa sa budget ng mga naturang ahensya. Ngunit hindi sang-ayon si Senador Soto sa pagliban ni Senador De La Rosa sa deliberasyon ng budget ng mga ahensya na kanyang hinahawakan. Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun kung hindi mo naman, kung kaya mo. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun. Especially vice chairmanship ng budget, national defense, napakahalaga eh. So, ipinauubaya na ni Soto kay Gatchalian kung ano ang gagawin sa naturang issue. Plano rin itong siyasatin ng Senate rules kaugnay ng long absences ng miyembro ng Senado. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Hindi na sinagot ni Vice President Sara Duterte ang pahayag kahapon ni Palace Press Officer Claire Castro. Kaugnay ito sa sinabi ni Undersecretary Caso na maituturing na political destabilization ang statement ng pangalawang Pangulo sa kanyang kahandaang pamunuan ang Pilipinas. Sinabi ni VP Sara na saka na lang niya sasagutin ito. Wala na akong questions. Thank you. Next year na. Thank you. Pag sinabi niya na you're ready to become the next year na po. Opo. Thank you. Narito naman mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid na ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Itinigil na muna ng Estados Unidos ang pagpoproseso ng lahat ng immigration requests mula sa mga Afghan. Ito ay matapos matukoy na isang Afghan national ang suspect sa pamamaril malapit sa White House kung saan 2 National Guard ang nasugatan at ngayon ay nasa critical na kondisyon. Ayon sa U.S. Citizenship and Immigration Services, pansamantala itong hakbang habang nire-review ang mga security at vetting protocols. Ang suspect na kinikilalang si Ramanullah Lakama ay isang Afghan na dumating sa U.S. noong 2021 sa ilalim ng Operation Allies Welcome ay nag-apply ng asylum noong 2024 at naaprubahan ngayong taon. Tinawag naman ni US President Donald Trump ang insidente na act of terror at iginiit na rerepasuhin ang lahat ng Afghan nationals na nakapasok sa US sa panahon ni dating Pangulong Joe Biden. Kasabay ito ng pagde-deploy ng libo-libong National Guard soldiers sa Washington, D.C. upang tugunan ang umano'y out-of-control crime.
This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. Chinese President Xi Jinping sa pamilya ng mga nasawi matapos masunog ang ilang gusali ng isang residential block sa Hong Kong at iturong itong isa sa pinakamalaking sunog sa bansa. Iniutos na rin ng Pangulo ang mabilis na rescue operations para sa mga posibleng na-trap sa loob ng kani-kanilang bahay. Ito ang balita ni RK Llorca. 所以我睇住佢由第6座燒到第5座，一路燒過嚟，佢都唔淋水，我都唔見有啲消防去射水喎。我哋而家真係好慘啊，都唔知想點啦而家。其實我真係都覺得幾恐怖嘅，即係你其實見我應該算係睇住佢從一棟變成2棟，之後而家好似3棟，即係而家好似就都4棟啦，咁即係其實真係幾恐怖下。 Nabalo ng takot at pangamba ang mga residente matapos lamunin ng apoy ang isang high-rise housing complex sa Taipo District sa Hong Kong. Tila naging isang bangungot sa mahigit 4,000 residente ang naging mabilis na pagkalat ng apoy sa Wang Fung Court na isang 8-tower 31-story housing estate na may 2,000 units. Sa sobrang bilis ng pagkalat nito, lumobo agad ang usok at nabagsakan ang nagliliyab na bamboo scaffolding dahilan para mas pahirapan ang paglikas ng mga residente at pag-apula sa apoy. Ayon sa mga investigador, flammable materials na naiwan umano sa gitna ng maintenance work ang mabilis na nagpasiklab sa apoy. Particular ang foam packaging at mga materyales na nakalagay sa scaffolding. We found the styrofoam installed outside the window, on each floor near the lift lobby. And everyone knows this material is inflammable material, right? And could potentially escalate the spread of fire. Dahil dito, 3 lalaki mula sa Prestige Construction and Engineering Company ang inaresto sa kasong manslaughter matapos umanong magpakita ng gross negligence sa pag-install ng flammable materials. Kinumpirma rin ng pulisya na sinalakay nila ang opisina ng kumpanya kung saan kinumpiska ang mga dokumento para sa malawakang investigasyon. Inihayag din ng Hong Kong Buildings Department na posibleng humarap ang kumpanya sa prosecution o disciplinary action dahil sa paglabag sa fire safety standards. 而我哋警方有理由相信有關工程公司嘅負責人嚴重疏忽，引致到今次嘅意外，亦都引致呢個火勢咧係迅速蔓延，一發不可收拾，導致一個重大嘅傷亡。 Samantala, nagpapatuloy pa rin ang pag-apula ng Hong Kong Fire Services sa apoy na halos 24 oras na ang itinatagal. Dahil sa matinding init at kapal ng usok, hindi pa rin maabot ang ilang palapag kung saan pinaniniwalaang may mga residente pang naiipi. The temperature inside the fire scene is still very high. So we have difficulties in proceeding to upper floors of 2 of the buildings. Sa pinakahuling tala, umakyat na sa 55 ang nasawi, kabilang ang isang 37 anyos na firefighter na namatay habang ginagampanan ang tungkulin. Mahigit 50 naman ang nasa ospital at ilan dito ay nasa critical na kondisyon. 270 pa ang patuloy na hinahanap habang 900 residente ang nananatili sa 8 evacuation shelters na agad binuksan ng lokal na pamahalaan. Kasabay nito, nagpaabot din si President Xi Jinping ng pakikidalamhati at nag-utos ng all-out effort lalo na sa rescue, medical assistance at recovery operations. Sa gitna ng trahedya, bumuhos ang tulong para sa mga naapektuhan ng sunog mula sa mga volunteer na tumulong sa evacuation hanggang sa mga nagbigay ng pagkain, tubig at pangunang lunas. 個心情
係好唔舒服，係好揦住，即係好似即係如果嗰啲網係防火嘅話，就唔會發生呢個情況咯。Muli namang nagbabala ang mga advocacy groups sa Hong Kong para sa mas mahigpit na regulasyon sa scaffolding fires matapos maitala ang 3 sunog na may kaugnayan sa scaffolding ngayong taon. RK Liorca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang babae ang nasawi habang isang lalaki ang kritikal matapos silang atakihin ng isang malaking bull shark sa Kiley's Beach sa Crowdy Bay National Park, New South Wales. Ayon sa pulisya, parehong nasa 20s ang mga biktima at namatay ang babae sa pinangyarihan habang ang lalaki ay agad na in-airlift papuntang Newcastle dahil sa matinding pinsala sa binti. Pinuri ng otoridad ang isang bystander na naglagay ng improvised tourniquet sa biktimang lalaki na umano'y nagligtas ng kanyang buhay bago dumating ang paramedics. Dahil sa insidente, isinara ang naturang beach at nag-deploy ng smart drumlines habang pinaalalahanan ang publiko na umiwas muna sa tubig sa paligid ng lugar. Happiness report. Ngayong 2025 ang bansang Finland. Ito ay sa kabila ng tumataas na unemployment rate ng bansa, lumiliit na ang pondo ng gobyerno at mabagal na paglago ng ekonomiya. Ayon sa ilang eksperto, ang mataas na resilience at matibay na welfare at social support system ng bansa ang dahilan kung bakit hindi gaanong naapektuhan ng economic concerns ang antas ng kaligayahan ng mga Fin. Ito na ang ika-8 sunod na taon na hinirang ang Finland bilang happiest country in the world. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Dapat paghandaan ng Pilipinas, mapaligal man o mapamilitar ang posibleng pagtatayo ng China ng monitoring system sa Scarborough Shoal. Ito ay ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Mungkahi rin ng dating maestrado ang pagkakaroon ng mas maraming BrahMos missile system na pangdepensa ng bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. China is there in Scarborough Shoal. I think we see the picture already. They will put up a monitoring station because they have declared it as a nature reserve. And malaki ang posibilidad na magtayo ng monitoring system sa Scarborough Shoal ang China. Kasunod ito ng kanilang deklarasyon noong Setyembre na plano nilang gawing nature reserve ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ang bahura ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, kaya mariin itong tinututulan ng pamahalaan. Ayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio, kailangang paghandaan ng Pilipinas ang mas malaking planong ito ng China. To maintain a nature reserve, you must monitor it and most likely to be manned. So we have to prepare for that. No? Both legal and also military, we have to prepare for that. And I think that's very urgent. Dati nang ibinabala ni Justice Carpio na maaaring matulad ang Bajo de Masinloc sa Fiery Cross Reef at Mischief Reef na sa una ay sinabi ng China na gagawin lamang silungan ng mga mangingisda at radar weather station. Ngunit kinalaunan ay ginawa itong malalaking military bases. Matagal na ring iminumungkahi ni Justice Carpio sa pamahalaan ang pagsasampa ng panibagong arbitration case laban sa China. Pero wala pa ring malinaw na tugon ukol dito. Kailangan din anyang i-counter ang mga ipinapakalat na disinformation ng China sa pamamagitan ng mga Pilipinong pro-China.
disinformation by China, which we have to counter with historical records, historical maps, historical documents. You know, when they announced nature reserve on Scarborough Shoal, suddenly Filipinos who are pro-China said Scarborough Shoal does not belong to the Philippines. So mukhang coordinated, no? It's coordinated, obviously. So they have a playbook. We've seen this before, and we must be wiser this time. Let's prepare for it. How? Let's expose them. Mungkahi din ni Carpio na bumili ng mas maraming BrahMos missile system ang Pilipinas para sa depensa ng bansa. Let's have more BrahMos missiles because they are mobile. They cannot, you know, when you can destroy your enemy at any time and your enemy cannot destroy you at any time, you control your enemy. Sabi naman ng Philippine Navy, isa sa kinokonsidera ng sandataang lakas ang pagbili ng mas marami pang missile system. Part of the modernization plans of the armed forces includes looking at other missile systems, or rather more missile systems. Details of that is at the Department of National Defense. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakabawi ang ekonomiya ng Pilipinas pagsapit ng taong 2026. Kasunod ito ng kanyang pakikipagpulong kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolana kung saan tinalakay ang naging desisyon sa monetary policy sa nakalipas na buwan. Kasama rin sa pinag-usapan ang pagbagal ng inflation sa 1.7% at pagbaba ng BSP sa policy rate sa 4.75% na magpapababa naman ng interest rate sa mga pautang at magpapadali sa paghiram para sa pang-araw-araw at pang-negosyong pangangailangan. Napag-usapan din ang magandang outlook ng inflation para sa 2026 hanggang 2027 na dahilan sa pagtiyak ng Pangulo na maaasahan ang mas stable na presyo ng bilihin. Posibleng maharap ngayon sa kasong administratibo ang ilang pulis na votas matapos na ireklamo ng isang double murder suspect dahil sa pambubugbog. Pero depensa ng mga pulis, gawa-gawa lamang ito ng suspect upang mabaliktad ang kwento. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Inupot po yung yung ulo ko po. Tapos pinalo po ako ng matigas na bagay sa ulo. Tapos po sinakal po ako ng panbelt. Malaking sugat sa ulo ang tinamo ng lalaking ito na umaray suspect sa pamamaril sa dalawang individual sa Navotas noong November 3. Ayon kay Elias Mark, ang sugat sa kanyang ulo ay bunsod ng pambubugbog sa kanya ng ilang pulis na Navotas. Sa tindi ng pagkakapalo sa kanyang ulo, nawalan pa umano siya ng malay. Itinanggi naman ng Chief of Police ng Navotas ang aligasyon ng suspect. Hindi namin siya pinilit, hindi namin sinaktan. Of course, bago nung extrajudicial confession, pinamedical certificate na rin namin. Doon sa medical certificate, may hawak kami na walang internal or external injuries itong si Michael Ryan. Wala talagang pinilit, hindi siya binugbog. During the process also ng pag-inquest, tinanong din siya sa PAW, baka pinilit ka, binugbog. Pagdating sa prosecutor's office, ganun ulit. Pero inassist din naman siya na abogado niya. So, again, inulit kung binugbog, pinilit, kung ano ba, wala. Ang sugat aniya nito sa ulo, posibleng nakuha na sa loob ng kulungan kung saan siksikan sa loob. Ayon naman kay Elias Mark, tinuruan siyang magsinungaling ng kasama niyang pulis noong sumailalim siya sa medical test. Sinamahan po ako nung humuli po sa aking matabang pulis. Sabi niya raw po pagka raw po tinanong po ako ng doktor kung meron po ako sugat, sabihin ko lang daw po wala. Pag yung ulo ko raw po, pag napansin na meron sugat, sabihin ko lang daw po na untog. Yun po ang bilin sa akin nung arresting kong pulis. Pinilit din umano siya ng mga pulis na pirmahan ang ginawang extrajudicial confession kung saan pinaaamin siya sa krimen. During extrajudicial confession is very maluwag, ma'am. May pagkain, kape, hindi wala pong ano sa kanya.
Parang nagkikwentuhan lang kami, lahat ng sinasabi niyang confession, itinatype ko lang, ma'am. Tapos pag medyo maselan yung sasabihin niya, i-remind siya ng abogado niya na. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, 8 pulis ang sinasabing sangkot sa umunay torture kina alias Mark noong November 9. 4 sa kanila ang may ranggong staff sergeant, 1 master sergeant, 1 corporal at 2 patrolman. Sila po ay sinampahan noong November 20 ng complaint. Ang mga pinaril po sa kanila is grave misconduct, serious irregularity in the performance of duty, conduct and becoming of a police officer, tsaka yung Anti-Torture Act. Ito po ay nag-stem doon sa pagkakahuli dito sa 2 complainant na kung saan di umano sila ay tinorture ng mga nasabing pulis. Ang Philippine National Police Internal Affairs Service nagsasagawa na ng motu proprio investigation laban sa 8 pulis. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni PNP ES Inspector General Attorney Brigido Dulay, inatasan na niya ang kanilang Regional Office National Capital Region para magsumite ng kumpletong case records. November 3, nang mahagip ng CCTV footage ang umano'y pamamaril ni alias Mark sa 2 biktima sa barangay Bangkulasi, Navotas City. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan ng 5 araw ng Sandigang Bayan si Senator Jinggoy Estrada para magsumite ng requirement para sa kanyang request to travel abroad. Kabilang sa kinakailangang ibigay ng senador ang kanyang itinerary, hotel booking details, authority to travel at affidavit of undertaking. Una nang naghain ng mosyon ng kampo ni Estrada na payagan itong makabiyahe sa Japan mula December 26 hanggang 31. Hiniling din niyang bumiyahe sa Norway, Iceland at Austria mula Enero 5 hanggang 15. Naglabas ngayong araw ang Pasig City Regional Trial Court ng commitment order para kay Alice Go at iba pa nitong 7 kapwa-akusado upang mailipat sila sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Ito ay matapos silang hatulang guilty sa kasong qualified trafficking in persons. Ang CIW ay nasa ilalim pa rin ng pamamahala ng Bureau of Corrections o Bucor. Ayon naman sa Bucor, nakahanda silang tanggapin si Go at iba pang individual sa utos ng hukuman. Gayunman, nilinaw ng Bucor na sa susunod na linggo pa maililipat si Go dahil nagkaroon ng typographical error sa kautusan at dadaan pa ang dating Banban Mayor sa medical check-up. Samantala, wala pang commitment order ang hukuman sa mga lalaking kapwa-akusado ni Go. Mas marami pang pabahay projects. Ito ang maisakatuparan ng pamahalaan sa loob ng 3 taon. At sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inaugurasyon ng housing project ng Maynila, nakita niya na posible magkaroon ng maayos, moderno at murang pabahay para sa mga Pilipino. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Para ako nasa Makati, para hindi naman isipin na makakita tayo ng ganito sa socialized housing, ganito kabilis, ganito kaganda. Halos hindi makapaniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang socialized housing ang Lazaro Residences sa Santa Cruz, Maynila. Kanina pinangunahan niya ang inaugurasyon ng in-city vertical housing project na ito ng Manila Local Government Unit. Ang 20 palapag na gusali ay may recreational spaces kasama na ang swimming pool, Manila Public Health Laboratory at Lanuza Health Center. Nasa 382 families ang makikinabang sa murang pabahay na ito ng lungsod. Dahil sa maayos at modernong disenyo nito, nais ng Pangulo na gayahin ito ng ibang lokal na pamahalaan dahil na rin sa kalidad at mabilis na pagtatayo ng pabahay. Naiinggit nga ako, sinasabi ni Jorme, yung isang housing na ginawa na sa 3 months. Ilang unit yun? 200 plus units. Panaginip lang sa amin yun sa NHA at saka sa DSUD na ganun kabilis. Kailangan na magpaturo kami sa inyo kung paano ginagawa yan. Ikaw na mag-in-charge doon para mabilis ang pabahay natin.
Handa naman si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na ibahagi ang kanilang nalalaman sa proyektong pabahay ng kanilang lungsod. We'll be happy to share the idea when it is horizontal housing, which nakita niya sa Baseco, or vertical housing. Binisita rin ni Pangulong Marcos ang Baseco Community at President Corazon Aquino General Hospital. Napansin rin ni PBBM ang magandang kalidad ng ospital. Ayon kay Pangulong Marcos, prioridad ng kanyang administrasyon ng kalusugan. Muli, tiniyak ng Pangulo ang pagpapatatag ng healthcare system ng bansa. Marami po tayong natutunan na leksyon noong dumaan sa atin ang COVID at nakita natin na sa sistema natin, mga ospital natin, mga clinic natin, mga insurance natin, napakaraming pagkukulang. Kaya nung umupo ako bilang Pangulo, yan ang una kong naging priority. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipagbabawal na mga electric tricycle o e-trike sa main thoroughfare o mga pangunahing lansangan simula December 1. Ito ang inanunsyo ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa Senate Plenary Deliberation para sa 2026 budget ng Department of Transportation o DOTR. Ayon kay Senador JV Ejercito, sponsor at nagdepensa ng budget ng DOTR, papatawan ng automatic impound ang mga mahuhuling e-trike na lalabag sa kautusan. Nangako naman ng LTO na ipaalam nila sa Department of the Interior and Local Government at mga local government units ang impormasyon. Your Honor, according to LTO and DOTR, they have to study that registrability and also yung safety na kayo ninyo pong binanggit. They will need to evaluate, magpa-public consultation sila if this will really be allowed. Kasi nga po, nakita natin yung inyo pong mga video, nakakatakot po, no? Napakagaan. Pag sinalpok, talagang, yung safety ng mga nasa loob, talagang dapat hong i-consider. So, they will, ang dalawang bagay po, yung registrability, safety, and yung issuance of licenses of the operator, would-be operator, Your Honor. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang bayan ng Burgos, Ilocos Norte kaninang bandang alas 11:10 ng umaga. Ayon sa FIVOX, naitala ang epicenter 7 kilometro sa hilagang kanluran ng Burgos na may lalim na 22 kilometers. Tectonic ang sinasabing pinagmulan ng pagyanig. Naitala ang intensity 4 sa Pasukin, Burgos, Bangi, Pagudpod, at Vintar sa Ilocos Norte, habang intensity 3 sa Adams, Bacara, Patak, Dumalneg, Lawag, Paway at San Nicolas sa Ilocos Norte din. Inaasahan naman ng FIVOX ang posibleng aftershock, kaya pinayuhan ang lahat na maging alerto. Yun, nakatama naman si Yorme, ha? Oo, ang ganda nung Nainggit siya, eh. Ang ganda naman din kasi talaga. Socialized housing, Sa ano ba yan? Santa Cruz, Manila. Kaganda na, may swimming pool. Meron pang ospital. Sangkap pa, ano pa meron? Meron pa isa, eh. Ospital tsaka dalawang facility, di ba? Galing naman nun. Ilang square meters kaya yung ano na yun? Yung parang condominium na yun. Community, no? Oo. Ang tanong dyan yung maintenance. Oo, sana mabigyan ng enough na pondo, no? Para dun sa pagmamantene nung kasi ang ganda ng proyekto, eh. Ang ganda nung binigay na pabahay sa ating mga kababayan, pero sana yung maintenance nandoon para hindi masayang. Di ba magpalipat sa Manila? Si Pangulong Marcos humingi ka na lang ng Si PBBM na nga nagsabi, di ba? Kasi pa naman yan, ang ganda, di ba? Malinis. Oo, sa Pasig naman, malay mo naman merong on the works. Wala. Wala. Meron, pero di pagawa, eh. Yung meron dating na parang groundbreaking na dati, parang natatandaan. Pero hindi pa yata tapos. Wala akong balita doon sa ganun.
Pero baka inuuna yung City Hall nyo. Oo, City Hall. Maganda yung City Hall Maganda nyo. yung City Hall kasi ibang klase yun, di ba? Pero, ito yung mga facilities. Ayan. Ayun, Manila Public Health Laboratory, tsaka yung hospital, yung Lanusa Health Center. Yan, napakaganda naman yan. Tapos malapit ka pa sa palengke, eskwelahan, sangkap pa, di ba? Ganda, oo. So, congratulations sa, at least ito, may nakita tayo. Tsaka mura kasi, ano yan eh, kung di ako nagkakamali pag gaganyan, Monica, 25 years to pay yan eh. Matagal-tagal din. Tapos maliit lang ang interest, no? Halos hindi maramdaman. Kaya ano yan, sige, paano tayo, pa-scout na tayo sa Manila. Yan. Pero yung mga trike, e-trike sa December, bawal na. Kasi ang dami ngayong, bumili niyan eh. Napakadami. Parang may kilala akong taga rito sa atin na nagaganyan. Meron ba? Meron ba? O hindi ba? Hindi. Ano yun, motor? Hindi. Motor. Meron na kasi motor ngayon, di battery, di ba? Mabilis din. Mabilis. Kaya hindi ako napapayagan kasi naikikwento ko pa eh. Kasi sabi ko lang, bisikleta. No? Oo. Ito po ang ating mga kausi ha. December po yan. Nandaan po ninyo pagbabawal daw po ng LTO. Ito na po ang ating mga kausi, Monica. Ngayong mga araw ng Webes. Yan. Salamat po. Shout out kina Artemio Kiyamas, Nilo Mangoba at Veronic. Tama po ba? Veronica Antonio. Gayun din kay Ricky Pabella, Abelardo Vicente at Anthony Mamaklay. Samantala, mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Tungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro 3 at 17 na nagsasabi, sapagkat lalong magaling kung gayon ang inibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mangagbata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksikan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.